Guys, panoorin ninyo ang videong ito at please share nyo rin sa iba. Napaka-importante nito. Mayroong 12 to 15 million na Filipinos dito sa ibang bansa. Either dito sila nagtatrabaho or dito na sila nakatira. So we traveled a lot. May bagong modus ang mga drug cartels ngayon na ang tawag ay luggage tag swapping. So ang mangyayari kapag nagta-travel ka, check-in mo yung luggage mo. So, timbangin yan and then lagyan ng tag. And then, isakay na yan sa conveyor. At hindi mo na yan makikita until you reach your final destination. So, ang ginagawa nila dito ng mga drug cartel, kasabuat sila na empleyado sa airport na binabayaran nila. Nasa conveyor na ang iyong luggage, ay kumikilos ito ng mabilis. Kukunin nila yung tag na nasa luggage mo at ilipat nila iyan sa identical luggage nila na puno ng shabu. Okay? And then that luggage na puno ng shabu ay magta-travel sa whole destination, sa iyong destination, sa iyong identity. Anong mangyayari sa luggage mo? Ay number 1, pwede itong mag-travel na walang tag. Number 2, ay pwede itong mag-travel with rush tag papunta sa iyong destination. And then, what happened kapag nakarating ito sa final destination na hindi ito na-detect na may droga? Ay yung kasabwat na empleyado ng airport sa final destination ay maghihintay iyan sa carousel. Kukunin yan ang luggage na may droga with your tag and then ilipat nila yung tag na iyan, yung original tag mo, sa iyong bagahe na para bang walang nangyari. Okay? Ano naman ang mangyayari kapag na-detect ito na may droga? Ikaw na inosenteng nag-travel, ay ikaw yung ma-detain, at ikaw yung managot, and you have to prove your innocence. Minsan, may mga tao dito na they spend days. Yung pinakamatagal ay yung Pilipina na umuwi dyan sa Pilipinas, at nabiktima siya dito sa tag swapping, and she spent 24 days in detention. Ayaw nating mangyari yan. Guys, so far there are 17 cases na nakatala. And so far, mostly cases na ito, ang kanilang flight ay nag-originate mula sa Canada na airport. And yung ating Royal Canadian na mga law enforcement ay sabi nila ay marami na silang nahuli na mga trabahante ng airport. Mga final destination na bansa so far na may nahulihan na luggage na biktima nito tag swapping ay Pilipinas, Mexico, Japan, New Zealand, France, Germany, Morocco at Dominican Republic. Yan lang ang nahuli. We don't know kung ilan nga ba ang nakalusot nito na hindi nahuli yung droga. Protect yourself from tag swapping modus ng mga drug cartels. Unang-una, magkuha ka ng picture or video sa iyong luggage, picture and a video of your tag sa luggage, saka ang iyong baggage claim receipt. Number 2, maglagay ka ng AirTag. Mura lang ang AirTag ngayon. Number 3, remove all the old tags. Dapat talaga malinis yung bagahe mo para walang mga confusions, no? And then number 4, maglagay ka na tamper evident clear na tape. Kung sakali they will try to remove it, peel it off, makikita mo ito na tampered na. So kung magagawa mo ang 4 na steps nito, much better. But at least take 1 or 2 of these safety measures para maiwasan natin. Dahil inside job ito. Kagagawan ito ng mga trabahante sa airport. So we can only protect ourselves. And guess what? Yung mga airlines, kung saan sumasakay ang mga biktima nito, they just like wash their hands. You're like, no, we're not helping you out. You're not helping you out. It's not our liabilities, which is insane. So guys, please protect yourself. Please share this video sa iba para sa awareness. I traveled a lot and I'm scared now. And I'm sure I have to do this.
para hindi ako mabiktima ng mga drug cartels. This is so scary. This is a terrifying world we're living right now. Please protect yourself. Spread this video. Share this to your loved ones. Lalong-lalo na sa mga pamilya ninyo na nasa ibang bansa. So guys, lagi po ako nagbibigay ng safety tips araw-araw. Kapag hindi ka pa naka-follow, give me a follow. And always remember, stay safe out there.